Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Idiraclo Sr., King of all kings, Master Ben Brayclo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Iclo the First. Pizza 28 po ngayon, buwan ng Agosto 2020. Ngayon mga kapatid, magpatuloy ko po sa inyo ang pagsasalaysay patungkol po ito sa 10 Commandments of God. Dahil nasabi ko na nga sa inyo mga kapatid, wala pong taong makukulong o walang sinumang taong maitapon doon sa kulungan. Walang sinumang taong mahuhusgahan ng life sentence o mahuhusgahan ng bitay kung wala pong batas ang isang bansa. Wala po talaga mga kapatid. At wala po talagang mangyayari na Judgment Day. Wala po talagang mangyayari na Judgment Day kung walang batas na ipinapatupad ang Diyos sa lahat ng tao dito sa buong mundo. At wala po yang pili. Kahit ano pa ang religion mo, kahit ano pa ang religion mo, Islam, Budismo, Hinduismo, Protestant, Catholic, lahat na klaseng reliyon, wala yang pinipili. Walang pinipili. May batas po talaga ang Diyos. May batas. Kaya po magkakaroon ng paghuhukom dahil mayroon ng batas. At ang batas na yun ay klarong-klaro po. Klarong-klaro po sa inyong lahat. Klarong-klaro po sa lahat ng tao sa buong mundo na mayroon pong 10 kautusan ang Diyos. Mayroong 10 batas ang Diyos. Ngunit, ang nangyari mga kapatid ay brainwash. Brainwash po ang nangyayari. Binago kasi ng mga pastor ninyo, ng mga pari ninyo. Binago ang batas. Anong sabi nila? Sabi ng mga pari ninyo, mga pastor ninyo, ay ginawang dalawa ang batas. Mababasa po natin yan doon sa Biblia ninyo. Mababasa na ginawang dalawa. Ang una ay love God above all. Mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. At ang pangalawa ay love one another. Yun, ginawa lang dalawa eh. Ginawang dalawa ni Professor kong si Jesucristo. At yan ngayon ang binibrinwas ng mga pari at mga pastor ninyo sa inyong lahat. Maging sa PBME at saka sa Rubinyan, na brainwash na ang mga membro. Na brainwash po. Dahil sa Rubinyan naman, sinabi naman ng mga round-uppers, mga official ng chapter, sinabi naman na 3, faith, trust, and discipline. FTD, faith, trust, and discipline. Tama po yun, mayroong ganun. Pero mali po mga kapatid na ipagsawalang bahala ang 10 Commandments. Mali po talaga. Dahil ang faith, trust, and discipline ay hindi po yun batas. Hindi po yun batas. Hindi yan batas. Yan po ay tema. Tema ng asosasyon na Rubinyan. Hindi po yan batas. Dahil kung gawin yung batas ang faith, trust, and discipline, paano nyo husgahan ang isang tao? Halimbawa, mayroong isang tao na nanggahasa o rape ang kaso. Rape. Paano mo husgahan kung ang batas ay faith, trust, and discipline? Paano mo yan ikukulong ang tao na yan? Paano mo itapon sa impyerno yung tao na yan na ng rape, ng gahasa? Paano mo? Ikaw ngayon na nanonood ng YouTube channel kong ito, tatanungin kita, paano mo itapon sa impyerno o paano mo huhusgahan ang isang taong nanggahasa ng babae? Paano mo husgahan kung ang batas na susundin mo ay faith, trust, and discipline? Paano? Ikaw, pastor ka, pari ka, paano mo husgahan o paano mo itapon sa impyerno ang isang taong nanggagahasa ng babae kung ang batas mo ay love one another, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat? Kung ang batas mo ay dalawa lang ang batas na pinatupad mo dahil sabi ninyo binago ni Professor kong si Jesucristo. Big X po
mali kayong mga pastor, kayong mga pari kayo. Mali kayong mga chapter officials kayo. Oh. Faith, trust, and discipline. Isang motto yan, isang tema yan ni Panginoong Master Robin Madron Icleo the First sa asosasyon na Robin yan. Dahil pag mayroon kang faith, trust, and discipline, kaya mo nang sundin ang 10 commandments. Masusunod mo ang 10 commandments. Dahil mayroon kang disiplina, mayroon kang paniniwala, at mayroon kang pananalig sa iyong Diyos, sa iyong sarili. Hindi po yun batas. Ang batas po ay ang 10 commandments. So ngayon, pag ganyan ang batas na isinisik nyo sa utak nyo, na faith, trust, and discipline mo, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat at mahalin mo ang iyong sarili, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung ganyan lang ang dalawa, paano mo itapon sa impyerno ang isang taong nagkasala ng panggagahasa? Wala, di ba? Hindi mo mahusgahan siya. Hindi mo siya mahusgahan na siya ay nagkasala. Hindi mo siya mahusgahan na siya itapon sa impyerno. Hindi. Dahil walang batas. Kung ganyan ang pag-iisip niyo, ang ganyan ang mga utak na inaano ninyo, wala. Kaya nga, mayroong batas na 10 commandments dahil pasok lahat dyan ng mga kasalanan ng tao na nagawa. Pasok talaga dyan. Pasok dyan. Corruption. Mga politiko, nangurakot. Pasok dyan doon sa number 7. Huwag kang magnakaw. Pasok yan doon. Kahit corruption ang ginagawa niya, pasok yan doon. Sa yung namboboso, halimbawa, namboboso ng kapwa niya tao, ng lalaki, namboboso sa babae, pasok yan doon sa number 9. Pasok yan. Sabi sa number 9 na batas, huwag mong ibigin ang asawa ng iyong silingan, iyong kapitbahay. O anak ng iyong kapitbahay, huwag kang mangibog ba, huwag kang iibig. Pasok yan doon. Kahit anong ginawang kasalanan ng tao, papasok yan doon sa 10 kautusan, 10 batas. Papasok yan. Papasok yan doon sa 10 kautusan. Yan mga kapatid. Kaya nga, nasabi ko sa inyo na wala pong paghuhukom na gagawin ang Diyos kung wala pong batas. Wala. At ang batas na yun ay 10 lang. At ang mabigat na mga batas ay ito lang ang iano ko sa inyo, na mga ginagawa ng mga tao. Natapos ko nang explain yung number 1 na batas, yung mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Number 2 na batas, hinumduman mo ang pag-ampo sa takna nga tanan mo. Kailangan magdarasal ka sa lahat ng oras. Tandaan mo ang pagdarasal sa lahat ng oras. Na-explain ko na yun sa inyo. Ang pangatlo ay huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Dahil itong mga batas, kapatid, hindi nga ito ma-explain ng mga pari, mga pastor, mga round-uppers, mga board of trustee ng mga religion o asosasyon, o round-uppers ng PBMA, round-uppers ng Robinian. Hindi to nila may explain ng maayos. Kasi nga, tatamaan kasi sila eh. Tatamaan kasi sila. Yung number 3, huwag mong gamitin ang pangalan sa Diyos na sa walang kabuluhan. Yung pangungulikta ng pera, ginamit ang pangalan ng Diyos. Tamaan sila. Tatamaan sila dahil nangungulikta sila ng pera. Gamit ang pangalan ng Diyos. Sa mga pari, mga pastor, nangungulikta sila ng donasyon, nangungulikta sila ng pera, nanghingi ng abuloy sa mga tao, gamit ang pangalan ng Diyos. Ginamit talaga ang pangalan ng Diyos. Kaya tatamaan sila. Kaya hindi nila ito i-explain sa inyo. Dahil sila kasi ang tatamaan eh. Tatamaan talaga ang mga pari at mga pastor sa 10 commandments. Lalo na yung mga pari. Dahil nakipagtalik yun eh. Walang asawa yun eh. Nakipagtalik yung mga pari. Hindi nyo lang alam. Pero ganun ang ginagawa nila. Kaya nga mga kapatid, pinaliwanag ko to sa inyo para kayo ay matauhan. Kaya ang lahat ng mga nag-subscribe sa YouTube channel kong ito, nanonood sa mga videos ko, para maisip nyo na mayroon talaga kayong natutunan at mayroong kahulugan, mayroong
Mayroon talagang ah, mayroon talagang purpose itong ginagawa ko at mayroon talaga kayong mapagsandalan ba ng lakas na mapaghugutan ng lakas na ito na talaga ang buong katotohanan dahil wala nga ang kinikilingan dito. Wala. Kahit pa kayo ay member ng Robinyan, member ng PBMA, wala, hindi ko kayo kinikilingan. Ako, member ako ng PBMA, member ako ng Robinyan, pero hindi ako kumikiling sa inyo. Hindi. Hindi. Dahil alam ko, ang dami pang pagkukulang sa inyo eh. Hindi nyo nga alam kung anong kahulugan ng PBMA. Apat yan na kahulugan ng PBMA, pero hindi nyo na alam. Alam ko, hindi nyo na alam. Hindi nyo nga alam kung anong meaning ng Rubin. Kahulugan ng Rubin, hindi nyo na alam. Kasi Rubin, mayroon yang kahulugan kung ano. Pero hindi pa tayo may lecture ko yan ngayon. Dahil ang lecture ko ngayon ay patungkol sa batas ng Diyos na kailangang sundin. Yung 10 Commandments. Dahil pag hindi yan masunod, babagsak talaga at babagsak ang tao. Kahit pa bilyon-bilyon pang pirang binigay mo sa asosasyon, kahit pa milyon-milyon na pirang binigay mo sa religion, babagsak at babagsak ka rin. Bakit? Nagkakasala ka rin yan. Bribery yan eh. Bribery. Nagbayad ka. Nagbayad ka para sa tingin mo, sa isip mo, maliligtas ka. Pero hindi, dahil may batas, may 10 Commandments. At ang batas na yung mga kapatid, sabihin ko sa inyo, may evidence yan. May ebidensya yan. Hindi ka makukulong pag kumpleto ka sa ebidensya. Hindi ka makukulong pag kumpleto ka sa ebidensya. Halimbawa, may husay sa korte. Ikaw ay nasuplong na isang masamang tao. Isang masamang tao. Ngayon, present your evidence. Presentar mo yung ebidensya, patunay na ikaw ay isang mabuting tao, na ikaw ay isang tauhan ng Diyos. May ebidensya yan mga kapatid. At ang ebidensya na yan ay sinabi ko na sa inyo, yung mga tato ninyo. Wala pong ibang ebidensya. Wala. Dahil ang tao, ang buhay ng tao, pagkadating na sa hukuman, ay wala kang ibang dala. Sa judgment, wala kang ibang dala. Halimbawa na lamang, yung taong namatay ang tao. Wala siyang ibang dala, kahit nga damit, wala siya eh. Kahit damit, wala talagang madala ang tao. Subukan yung hukayin yung mga pansyon dyan doon sa minteryo. Di ba, pag hukay nyo, may nandoon ang lahat, kahit singsing na isinuot nyo, damit na isinuot nyo sa patay. Pag hukay nyo sa nicho doon sa simenteryo, nandoon rin yung singsing, nandoon yung damit. So, ibig sabihin, pagkapatay ng tao, hubad siya na umalis dito sa mundo, hubad rin siya. Dahil pagpasok ng tao dito sa mundo natin, hubad rin yun. Di ba? Naintindihan nyo? Di ba ang tao na ipanganak dito sa mundo, paglabas sa puwerta ng nanay niya, hubad? Naghubad? Wala. Hindi talaga tayo makakita ng taong ipinanganak na may damit na. Di ba? Walang damit ang tao pagpasok niya dito sa mundo. Hubad yun. At paglabas naman niya dito sa mundo natin, hubad rin yun. Ganon yun. Alpha at Omega yan. Kung isipin mo, Alpha at Omega yan. Ang Alpha, yung panganakan niya o kapanganakan mo. Pagkapanganak ng nanay sa'yo, hubad ka. Hubad. Wala kang dala na kahit 5 centavos. Kahit ano, wala kang dala, pero nakaganyan ang kamay mo pagkapanganak. Kaganyan. Ang bata talaga pagpanganak, tingnan nyo, nakaganyan ang dalawang kamay, nakaganyan. Nakakamao ang dalawang kamay. Nakakamao. May ibig sabihin yan. Bakit nakaganyan? At hubad. Hubad yan. Pagkamatay ng tao, nakaganyan naman ang kamay. Bukas ang kamay, nakaganyan. At hubad rin yun. Hubad. Wala rin yung damit na pumasok muli, bumalik doon sa kanyang pinanggalingan. Wala yung damit. Sasabihin ko sa iyo pagkapanganak ng tao, di ba, mapanganak ang tao. Unang bibigkasin ng bata, yung panganak, paglabas niya sa puwerta, unang bibigkasin ay uha. Di ba sabi, pagkalabas sa
Puwerta, sabi ng bata, uha! 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 Di ba? Di ba? Yan ang sabi ng bata. So ngayon, ano bang kahulugan yan? Yung uha. Alam nyo? Ah, alam ko, hindi nyo alam. Hindi nyo alam ang kahulugan ng uha. Uha! Uha! O, yo yan, yo. Yo. H, A. Uha. Diba? Uha. Oh. Isulat natin para sigurado. Sigurado kayo. Sulat natin, no, ito. Para sigurado. Ito. Yan, no? Yan. Uha. Uha yan, ha? Uha. Ano bang kahulugan nito? Anong kahulugan ng yo? Anong kahulugan ng H? Anong kahulugan ng A? Anong kahulugan nito? Hindi niyo alam. Sure ako, hindi niyo alam. Oh, sasabihin ko sa inyo, ha. Oh, itong kahulugan niyan, oh. Itong kahulugan, mga kapatid. Para may matutunan kayo, yan ang kahulugan ng uha. Yan ang kahulugan ng uha. Utility, humanity, activity. Yan ang kahulugan ng uha. Di ba? Yan ang kahulugan ng uha. So, utility, ibig sabihin, katulong ka, katulong, o nagtrabaho. Utility. Parang mutsatso ba? Mutsatso. Utility, katulong. Humanity, sa tao. Tutulong ka sa tao. Sa mga tao. Humanity, sa mga tao. Utility, humanity, tutulong ka sa mga tao. Activity. Activity, gawin mo. Yan, yun. Activity, gawin mo. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo na? Naintindihan nyo, mga kapatid? Naintindihan nyo? Oh, utility, humanity, activity. Yan ang utos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan ang utos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Uha yan. Uha. Utility, humanity, activity. Uha. Ibig sabihin, katulong ka sa tao at gawin mo. Yan ang ibig sabihin yan. So ngayon, nagampanan ba natin yan? Nagampanan ba natin yan? Yan yung ganun. Kailangan ganun mo, gagawin mo. Kamao ba, lakas, gagawin mo. Tutulong ka sa tao, gawin mo. Gawin mo. Yan yun, ibig sabihin. Ngayon nyo lang siguro yan nalalaman. Yan talaga. Pero pagkatapos ng tao mamatay, ganyan na. Ibig sabihin, wala siyang nagawang tulong. Wala. Wala. Wala siyang nagawa. Kaya binitawan niya ang utos ng Diyos sa kanya na utility, humanity, activity. Binitawan niya. Wala siyang nagawa. Wala. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaang ganyan ang mangyayari. Ang Ten Commandments po ay isa po yang sandalan, isa po yang giya para sa tunay na kaligtasan. Dahil pag hindi mo yan magagampanan, gaganyan, patay. Patay talaga. Kawawa lang ang lahat na pinaghirapan mo. Donate ka ng libo-libong pira sa religion, donate ka ng libo-libong pira sa grupo, donate ka ng libo-libong pira sa asosasyon. Ganyan na ang labas dahil nabrinwas ka. Nabrinwas ka ng round uppers eh. Nabrinwas ka ng pari eh. Nabrinwas ka ng pari na ang bait mo, sister. Ang laki ng donasyon mo. Napakagaling mo. Tutulungan ka talaga ng Diyos. Tutulungan ka talaga ni Master. Ganyan. Pero brinwas ka na sa Ten Commandments. Brinwas na. Oh. Ganyan talaga mga kapatid. Sana naintindihan nyo ang videos kong ito. Ang video kong ito. Dahil buo yan.
kung sumunod ka ng 10 Commandments, sumunod ka rin ng FTD. Ganyan din yan. Huwag mong isa puso na FTD na lang lahat. Kasi pag FTD na lang lahat, makalimutan mo ang 10 utos. Wala. Bakit? Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi yung panglima kasi, yung wag kang pumatay ng lahat ng mga may buhay. Araw-araw yan nagkasala ang tao. Araw-araw talaga yan nagkasala ang tao. Bakit? Kasi yung kinakain mo na isda, may buhay yan. May buhay yan. Kinain mo, pinatay mo. Yung kinain mo na karning kabaw, karning kalabaw, karning baka, karning baboy, may buhay yan. Kinain mo yan. Isa ka sa mga nagpatay niyan. Isa ka. Halimbawa ha, mayroong isang magnanakaw. Nagnakaw siya ng manok. Isa lang magnanakaw ha, nagnakaw siya ng manok. Ngayon, yung manok na ninakaw niya, niluto niya. Nang naluto na, 10 katao ang kumain. 10 na sila na kumain ng manok. 10 katao sila kumain. Ngayon, pag mahuli yan mga kapatid, ilan ba katao ang kakasuhan ng may-ari ng manok? Ilang tao ang kakasuhan? Isa lang ba? Hindi. Silang 10 ang kakasuhan mga kapatid. Silang 10 ang sasampahan ng kaso ng may-ari. Kahit isa lang ang nagnakaw, 10 pa rin ang kakasuhan. Ganyan yan. Isa lang ang nagpatay ng manok. Isa lang katao ang nagpatay ng manok. Ha? Isa lang katao ang nagpatay ng manok. Ikaw na customer, bumili ka ng pinatay na yun na manok. Bumili ka. So ngayon, sinong kakasuhan ng Diyos? Yun lang bang isa lang na nagpatay? O ikaw din na bumili? Kasi Diyos ang may-ari ng buhay, hindi tao. Di ba? Naintindihan nyo na? Ikaw na mangingisda, ikaw lang ang humuli ng isda. Ikaw lang ang nagpatay ng buhay ng isda. Ikaw lang, mangingisda ka. Ngayon, dinala sa palengke, ang daming bumili ng isda mo. Ang daming kumuha ng isda mo, kumain ng isda mo. Ilan ba ang kakasuhan ng Diyos? Dahil Diyos man ang may-ari ng buhay ng isda. Ilan ba ang kakasuhan ng Diyos? Yun lang bang isang mangingisda? O pati ikaw na bumili ng isda? Naintindihan nyo na? Ito pa, sampol ko. Mayroong isang taong nagnakaw ng sasakyan, karnaping. Ibinintan niya doon sa buyer ng karnap na vehicle. Karnap na nakaw na sasakyan. Pagkahuli niya ng pulis, nahuli ng pulis, ilan bang kakasuhan? Yun lang bang nagnakaw? Yun lang bang karnapir? O yun ding buyer? Ang kakasuhan mga kapatid ay ang karnapir at ang buyer. Diba? Dalawa silang kasuhan. Karnapir at saka buyer. Yan ay magaganap. Dahil nga, lahat ng nangyari ito sa mundo ay magaganap. Mangyayari din doon sa langit. Magaganap yan. Ikaw lang ang nangingisda, isa lang ang nangingisda, at ang lahat ng bumili ng isda mo, kakasuhan niya ng Diyos ng pagpapatay. Naintindihan nyo na? Ikaw ngayon, pupunta ka sa palengke, bibili ka ng karning baboy, bibili ng karning baka, bibili ng isda. Isa lang ang pumatay ng baboy na yan, isa lang katao. Isa lang katao ang pumatay ng baka na yan. Pero ikaw na bumili niyan, kasama kang kakasuhan ng Diyos. Kasama ka na sisingilin ng Diyos sa buhay ng baboy na kinain mo. Kasama kang sisingilin ng Diyos sa buhay ng karning baka na kinain mo. Ganyan ang batas ng Diyos mga kapatid. Kaya sinasabi niyo, wala kayong nagawa ng kasalanan? Natupad niyo ng faith, trust, and discipline? Wala. Ang bigat ng kasalanan ng tao mga kapatid.
Sa araw-araw lang, pamahaw, paniudto, panihapon. Umaga, agahan, tanghali, hapunan, nagkasala ng tao dyan. Dahil sa pagkain lang. Pagkain lang, nagkasala na ang tao. Sa kanin lang ha, pinakain lang niya. Mga kapatid, sana naintindihan niyo ito. Dahil dyan lang sa kasalanan na yan, pabigat ng pabigat ng pabigat. Ilang libong isda nang nakain mo, ilang libong karning piraso nang nakain mo. Babagsak at babagsak ang tao. Kaya ang tao magkakasakit at mamamatay. Yan po talaga mga kapatid ang buong katotohanan. Ako man ay hindi rin isang perpektong tao. Huwag niyong isipin na ako ay isang perpektong tao. Hindi. Isa rin po akong makasalanan. Ngunit sa lahat ng mga kasalanan ay mayroong paraan kung paano mo yan malulunasan. Sa susunod na video ko, yun ang ipapaliwanag ko kung paano mo hugasan ang lahat ng mga nagawang kasalanan. Kaya antabayanan nyo sa susunod ng video. At hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood sa YouTube channel ko ito. Sa King Diyos, Divine Master Robin Directly Senior, King of all Kings, Master Robin Directly Junior, Divine Grandmaster Robin Madron Eclode. Sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat ng mga kapatid ko nanonood sa YouTube channel ko, sa videos ko ito. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.